Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Pamana ho natin yung music mga boss. Good morning ho sa inyo. Good morning, good morning, good morning. And diretso na ho tayo sa ating program today, Lunes. Ano? Boss, meron ho akong sasabihin sa inyo. Ako ho kasi, pagkasama ho natin sa isang stasyon, magkasama ho kasi sa isang network, pag binanatan mong kasama mo, you're declaring war. Ganun lang ho kasi simple. I remember ako ho nung araw, nabwisit ho ako dahil may kolokoy kengko at kumag ho rito sa TV5 that time na yung aming studio that time ng T3, pinatungan ho nila ng nakasulat kontrabando. Asa na yung palabas ngayong putok sa buho na yun? Yung tatlong kengkoy, kumag at kolokoy. Ala na. Nagalit ho ako that time na pinasakan lang ho nila ng kanilang kanang katarantaduhan, kalokohan na palabas. I wouldn't be angry that time kung sakaling hindi ho pinakialaman bilang respeto sa iyong set. Na yung set na ho doon nakalagay ho T3 sa amin ho ni Tul Rafi, ni Tul Erwin at saka sa akin. That time, kainitan pa lang ho, medyo natanggal sa ere. O talagang umalis ho kami sa ere. Ang nangyari ho, pinasakan lang ho nila ng kanilang programa. Mahaba na papel, nakasulat kontrabando. Ngayon, nagalit ako dun sa isang kolokoy doon, pinagsabihan ko. Sa akin ho, pinabot ko pa sa itaas, parang sa itaas, baliwala, parang pinagtanggol pa ng ale. Sinabi niya, okay lang daw dahil siya yun spoof. Ako, take it personally, kapag ang isang programa mo, niloko mo, or di kaya pinakialaman mo, kahit may set ka naman, tapos pasakan mo ng kung ano, kumbaga parang, ayun huy, parang pambabastos. Ganun kasimple. And so, parang nag-apologize naman ho yung mama. Kaya, okay na. Ang sa akin lang ho kasi, mismo ho yung aking network dito na pinaalam ko sa itaas, parang baliwala sa kanila, parang okay lang. Abay, doon naman makikita yung twisted na pananaw. Ako kasi no-host bar ko eh. Ngayon, pagkasama mo sa trabaho tapos marami kang sasabihin doon sa kasama mo, you're declaring war. Ako hindi ko ginagamit at hindi ko estilong kuyugin namin ng mga Tulfo brothers ang sino mang babangga sa amin dahil marunong ho kaming manindigan sa bawat isa. Ako ho kasi, ang estilo ko, pag medyo kasama mo, halimbawa dito at may sinasabi sa programa na you don't agree, hindi mo naman kinakailang gamitin yung social media at gagamitin mo para upakan mo. Di ba? Kung pag-uusapan lang naman ay upakan, sisiguraduhin nyo na meron kayong maraming bala. Kasi kung hindi, baka mautal-utal ka sa pagbabalik. Utal-utal ka na, mauutal ka pa lalo sa mga sinasabi mo sa ere. Or kung magagamit mong ere, ala ka naman programa sa radyo, pang social media ka, kapiranggot lang, kulangot lang yung mga followers at mga likes mo. Tapos, pipitikin mo si Tul Erwin, ako naman, nakatingin lang ako sa gilid kasi parang sasabihin, kaya naman ni Tul Erwin lumaban ng sarili. Kaya Ed, sa susunod, mag-isip-isip ka, bossing. Bok, baka mabubok-bok ka sa iyong pag-iisip. Ako lang naman nagsasabi sa'yo parang advice to a friend. Do not declare war with me. Do not try to mess with me. Because if you do, I will pulverize you, I swear. Ang sa akin lang, if you don't agree to what we say dito, kanya-kanya tayo may entitlement, o kumbaga entitled to what we say, and we are responsible and we are accountable to whatever that we say, there will always be consequence. May sinasabi yan, choice and consequence. What you say will always have an outcome. Now, the outcome, let it be. Pero hindi mo papanawagan na ang isang tao kasamahan mo rito, sasabihin mo sa social media mo,
ay kinakailan masuspinde ng KBP. Pakialam ng KBP, kapisanan mga broadcasters kung talagang gustong magsalita at ipahayag. Ako ho kasi nare-respeto ko ang bawat mga sabihin na ho natin kung KBP para gagamitin mo, parang sasabihin, pati uudyukin mo, pati yung TV5, sasabihin mo, ayusin mo nga sandali ito. Sasabihin mo na parang, sige, suspindihin. Pasususpinde mo, kasamahan mo. Point ho natin, ayusin mo, Cyril, kasi medyo baka ikaw malalagapak ng galit ko sa halip na kay Bok. Ikaw mabubukbuk mamaya. Sa Bisaya, bukbuk, pakaluin kita. Bukbukin kong ulo mo mamaya. Maayos ka. Ngayon, I'm enjoying what I'm doing. Kaya lang sa akin ho, mga boss, this is an advice. Ayusin natin ang konti, Cyril. Pakiayos nga sandali. Kasi nakatingala sa langit. Baka maganda siguro sentro. Yan. Baba mo pa ng konti. Yan. Alright. Okay. Ganyan. Baba mo pa ng konti. Ina-adjust lang ho natin kasi ito yung aking ginagawa for social media page namin sa Bitag Live official Facebook page ho ng programa ho Bitag Live. Let's go back to, sabi ko ho kanina, ang isang bagay ho kasi nakapareho nito, gagamit kayo ng social media para to attack somebody. It better be that you know the outcome. Kung hindi ka nag-iisip at hindi mo nakikita kung anong pinasok mo, baka mapulbos ka. So para sa akin, not in defense of my brother, kasi kahit na ako ang pananaw ni Erwin at ang pananaw ko pareho lang . So ngayon, kung tinira mo ang pananaw ng kapatid ko, kababatang kapatid ko, dito sa estasyon na to, I don't have any love lost para sa mga dilaw. Take it to the bank, Bok. So ngayon, you want me to be suspended? No, listen to me. Listen carefully. Nakalimutan mo ata, 3 kami na mga Tulfo brothers sa TV5. You're not the only one. So, let me just be very specific. May history kasi ako na iba ako . I don't use social media, salita-salita lang. I don't use my radio, salita-salita lang. I don't use the TV, salita. I challenge people. When I say challenge, I challenge you. Sasabihin natin, iba-iba kasi kung hindi kita makakuha sa mga sat, hindi kita makakuha doon sa sinasabing sulat-sulat mo na yun, I will come and visit you and say it right in your face and tell you ano ang gusto mo. So ganoon, sa mga ganyang klaseng pagsasalita, when I challenge you, I challenge you siguro umayos. So ngayon, kung ikay mag-uusap lang, kumbaga papanawagan mo at KBP suspindihin, kasamahan mo sa TV5, siguro nainggit ka dahil wala kang programa sa radyo. Sa TV, utal-utal ka pa. Siguro, pinagtsatsagaan ka lang ng 5. Tanong mo kay Ana Puud, Ana Puud, alam, pinagtsatsagaan ka lang, utal-utal ka raw, sabi ni Ana Puud. O ikaw, Ana, sabihin mo, umaming ka. Di ba sinabi mo si Ed Lingaw, utal-utal? O Ed, nakikinig ka. Ako'y nagbibigay lang sa iyo ng warning. Total, hindi naman ako empleyado ng TV5. I'm a freelance and I do this program para pagsilbihan yung mga nasa malalayong lugar sa iba yung dagat that kami, mga Tulfo brothers, we stand united. And it's not our, hindi namin stilong kuyugin kahit sino, may karapatan kahit sino pwedeng tumira. Pero pagkasamahan mo na sa sinasabing network, mag-isip-isip ka muna. Kasi, pinanawagan mong tanggalin ng isa, bakit si Tul Erwin lang pinanawagan mong tanggalin? Ako, masahol pa ako kung tumira kay Tul Erwin. Meron ako mga lengguwahe na hindi ako marunong magmura, pero kung pinanunood mo, parang sinalba mo ako, tinira mo si Tul Erwin. Total, namang tinira mo na si Tul Erwin sa iyong programa o sa iyong lintik na social media na kapiranggot lang mga followers mo, makinig ka. Bakit hindi mo lang tirahin kami pare-pareho? Or ako na lang? Kasi, pag ako nanawa, pupuntahan kita rito, imbitahin kita. Imbitasyon ko sa iyo. Alam ko mahilig ka mag-bulletproof, mahilig ka mga helmet na kuminsan ako'y natatawa nga, kuminsan pinag-uusapan namin mga utol. Ano bang palabasin ito?
Ako kasi pag gumagamit ako ng bulletproof in the police operations, lalo-lalo pang drug operations, ang bala dyan to whom it may concern. Pag ikay nagre-report tapos nakasulat ka, pang CNN ka, punta ka ng Syria. Pero dito, the more, pag gumamit ka ng mga ganyang klaseng mga props mo, you're inviting people to say, snipe me. Kasi ang pangsuot mo, pang gobyerno. It doesn't say press. Okay? O ngayon, yun lang aking sasabihin. Next time, huwag ka nang manawagan na ipasuspinde, dapat suspindihin ng Channel 5, si Erwin Tulfo. Anong gagawin mo kay Ben Tulfo? Suspindihin mo na. Papasuspindihin mo na ako. Siguro natatakot ka sa akin, kaya hindi mo ako kayang kantihin. Ganun ba natatakot ka sa akin? Now, you try me. Try me. Make me. Ed? Ganun lang kasimple. Alright, I'm gonna stop. I fired the first shot now. Let me see what you're gonna do. I will not stop. Now, para sa akin, wag mong sasabihin na manghihimasok ang Network TV5 para sa iyo. And this is something between you, Erwin, pumasok na si Ben Tulfo. Hindi pwede makialam ang 5 rito. Okay, good morning ho sa inyo. Galit pa ako? Hindi! Nagpapaliwanag lang po, mga bossing. Yung galit, yung malalagot na ulitin. Ako naman kasi, marami yung nagsasabing, ba't nakakatakot ka, Ben? Ewan ko, ba't itsura ganun ang dating sa akin, but you don't really know me, na bungis-ngis ako pag in private. Bungis-ngis ako, masimple, mabilis ho kami patawanin, mabababaw lang ho kami. Totoo ikaw Ed, makinig ka. Kami mga Tulfo brothers, kami mga younger Tulfo brothers, Ed, Linggaw, makinig ka. Kami mga Tulfo brothers, madali kaming patawanin, mabababaw kami. Hindi kami yung mga typical na parang wanted to be, wanna be that never was and never will be. Madali kaming patawanin. Madali kaming, mabababaw lang kami. Mabababaw din ang emotion namin dahil madali kami maawa. Pag ang isang tao nagpapakumbaba, itinatanggap namin yon. Pag ang isang tao umamin ng pagkakamali, bakit ba didikdikin? Pag ang isang taong pinagduduldulan na siya'y tama kahit na mali, pupulbusin ka namin. Okay? So, gano'n lang kasimple. Napapansin niyo ba? Kasi marami yung nagsasabi, pareho nito. If you go sa aming sa Bitag Live social media page, inalabas ko ho yung, I think this was about 2 years ago, may isang konsehal ho dyan sa Quezon City na naging kaibigan ko na ho. And tinulungan pa nga ho namin mga bossing ang dating ho kasi na nandyan lang ho sa social media, sa akin lang ho kasi, pag-uumpisa pa lang, papasok pa lang ho kami sa office ho ni Vice President, Vice Mayor, ni Vice Mayor Joy Belmonte. Sinalubong na ako ng kiyaw-kiyaw, putak na parang akala mo, puwet ng manok. Noon yun. Ngayon okay na kami. Okay na, huwag nyo nang palalain pa. Siyempre, parang akala mo nakakalalaki. Tanong ko, lalaki ba ka ba? Sabi, anong gusto mo? Tumayo na ako. Nung tumayo na ako, ang ginawa ho ng mga security ni Joy Belmonte, hiniwalay agad si Joy kasi baka nung nakita ko napakaraming mga empleyadong kumukuha ng cellphone. Aware na agad ako. Choice and consequence. Anong kahihinatnan pag ito'y binigyan ko ng mabilisan lightning fast JKD yung Jeet Kune Do na back fist na mabilisan, ano kayang mangyayari? Binigyan ko lang ng fake, ang bagal ho ng reaction. I mean, delikado, baka talawang impact na ng bandang dulo, hindi niya nalaman may tama na siya, di ba? So, kasi kami ho'y official para mag-interview that time. Pumunta ho sa tanggapan ng Vice Mayor para ipatawag siya. Ang pagdating, ang dami ng mga kiyaw-kiyaw, ang dami ng mga sinasabi that time. So, kaysa naman hinahayaan ko, tiningnan ko na lang. Bandang huli, nagmahinaho naman siya. Nagbigay na lang kami ng suhestyon. Kaya pag medyo naghinaho na hong isang individual, mahinaho na hong kami. Hindi naman ho kami. Pag medyo bully ang dating, bully din ho ang dating ko. Marami yung nagsasabi, ang tapang mo lang.
Dahil napakarami mong security. Mga boss, ang security, pantabla lang yan para hindi ka nadadali ng talikuran. Naintindihan niyo ho ba? Mabuti sana kung labanan ay one-on-one, face-to-face at medyo okay ka doon. May laban, kumbaga pantay ang laban. Pero kung sabihin mo kuyog, Sus Maria Josep, I don't want to talk about this but we have a lot of videos behind the scene na hindi ho namin pwedeng gamitin kaya pag pinalabas na ho namin, for MTRCB approval na yan. Kasi kung hindi po pwede, hindi papasa. Kaya kami ho nagsasabi ng ganyan na pag kami ho'y gumagawa ng trabaho, kami ho sa bitag, balik huli ang bitag, you know, kami ho'y kakatok sa mga tanggapan ng maayos. So, yung mga bata-bata pa ho kami that time, medyo mga 2006, 2000, naku, kainitan pa ho nung araw, kumbaga, pulbusan nung araw. Sa halip na kumukuha kami ng storya, kami nagiging storya eh. Ayaw namin mangyari yon. Kikinig ka ba, Ed? Tayo, ang nagdadala ng istorya, hindi tayo pwede maging istorya. Kasi kung tayo magiging istorya, hindi na maganda. Alright? So, maganda na yung siguro maging mahinahon tayo sa mga sinasabi natin, huwag nating gagamitin yung position natin. Pareho lang naman tayo. Dito nagtatrabaho sa network na to. Pero kung gagamitin mo, parang akala mo kung sino ka nakakalalaki, nakakalamang, bira ka ng bira para dun sa mga dilawang mga politikong pinagtatanggol mga putok sa buho. Hindi mo kaya, hindi mo siguro kaya Tul Erwin, Ed, babalikan uli kita. Kaya ka pumupunta. Can you imagine, inuudyok mo ang TV5? Dapat suspindihin. Pati yung sinasabi nating KBP, ipasuspindi yan. Ganun ba? Ang lakas mo naman, boss. Ayusin mo muna pag newscast mo, ayusin mo na hindi ka mukhang utal. Pag nagandahan mo ang newscast mo na hindi ka na utal, siguro respetuhin na kita. In the meantime, sa halip na bantayan mo si Tul Erwin, pasususpindi mo, ikaw dapat nasususpindi dahil hindi ka na, pag nagbabalita ka, puro ka utal eh. Pasensya na lang ha. Ba't ka natatawa, Cyril? Anong tumatawa ka dyan? Naintindihan mo ba sinasabi ko? Di ba? May mga taong pag nag-newscast, suwabe. Pero pag ikay na utal-utal, ibig sabihin may problema ka. Nakamalit dila mo. Okay ba kayo mga boss? Hindi pa tayo nag-uumpisa, warm up pa lang. 10:31, magbabalik ho kami mga bosses. Papakape-kape na lang tayo. Relax. I love a coffee na talagang pure black, alang creamer, alang sugar. Yan ang aking iniinom. Pait. Gusto ko hong pait na coffee. Sabi na Cherry Band, very unprofessional. Ginawa niya, bawat isa entitled sa kanilang opinion. Kaya hindi makatuwiran tirahin yung katulad niyang mamamahayag. Yan ho. Mary Martin, kung wala kayo, sorry na lang. Sabi ho, thank you. Si Ilime Ogamnam, watching from Taiwan. Love Tulfo Brothers. Uzumaki Sapari, idol. A nice day. Cool lang. Very cool ako, mga bossing. Nagwa-warm up lang ako ng aking dugong tulog na eh. Para magising ko, nagwa-warm up ako eh. You know what my warm up is? Warm up lang. Paolo Malig, dilawan yan. Pareho sila nung weatherman. Ayoko nang banggitin. Takot sila sa mga pro. Ay entitled naman sila doon. Wag na natin silang laitin kung anong kanilang paniniwala. We respect them. But the thing is, they should also respect others. Kung wala ka masabi na mabuti sa kapwa mo, kung pag-uusapan ay trabaho, you better not say it. Okay? So, Elaine Pensom, siguro jealous siya kay Tul Erwin, kaya siya ang tinira. Bakit ako? Pwede kang mainggit sa akin kasi. Huwag mo akong kainggitan kasi pag akong kainggitan mo, nek-nek mo. Tugkulong ulo mo semento mamaya. Hi, di nadal. Si Vitag Idol, Sir Ben. Hamunin nyo. Naku, lagot kayo. Basta pagpatay ang camera, lagot ka. Pagbuhay, naku, pagpatay ang camera, malilintikan ka. Pagbuhay, ligtas ka.
Yan ho ang aking battle cry para doon ho sa mga taong patayin mong camera mo. Sabi ko, pagbuhay ang camera, safe ka. Pagpatay, malilintikan ka dahil free for all na yan. Wala nang makikita. Kahit na i-sequester ang hukuman, wala silang makita. Patay. Di ba? Yun. Good morning, Sir Ben. I'm watching from Hong Kong. Si Ems Villarta, the brave one, is okay, lovable one. Si Ed, papunta ka pa lang, pabalik na. Yan, nagmemeryenda na. Binabasa ko, Atat, Yoki, Deskas, kayong mga Tulfo Brothers, mataas. Okay, bahala na. Thank you. Alright, yun lang ho aking mga binasa muna ngayon. So, kumusta ho ba ang weekend ninyo? By the way, Father's Day kahapon. Thank you nga pala doon sa mga nagpadala ho ng kanilang mga greetings from a lot of people. Thank you so much. Maswerte ho kayo kung buhay pa hong inyong ama or buhay pa hong inyong magulang. Meron hong mga individual, hindi ho nakikita hong kahalagahan ho ng isang magulang, ama o ina habang nabubuhay pa sa mundong ito. Kaya nga ho may kantang In the Living Years, Mike and the Mechanics. Normally, you take things for granted kapag medyo ang magulang ninyo, nakakasamaan ang loob ninyo, hindi nyo pinagpapapansin, at hindi kayo nag-uusap. Hindi ho kayo nag-uusap. Maganda na ho siguro dahil kung may magulang pa ho kayo, ina at ama, binibisita nyo ho lagi. Maganda ho yung nakikita nyo, binibisita nyo, pinupuntahan nyo. Ganun lang ho kasimple. May mga magulang ho kasi, may pagkukulang din kasi. Pero tayo mga anak, di ba? Hindi na ho natin dapat abutin yung puntong na hindi kayo nag-uusap na maiksi yung buhay sa mundo. Akala mo, pangiti-ngiti pang magulang mo, nakatawa pa lang. Pag kinabukasan, malalaman mo, kinuha na ni Lord. Hindi ba? So very simple. Kaya kung maaari lang ho, makipag-ayos na ho kayo. Hindi ho ba? At saka isang bagay lang ho na, alam niyo ho kasi, ako hindi ako kaya ako ho sinasabi to dahil I experience ho yung mga the good things about my dad. Kung pag-uusapan ho, yung aming yumaong ama, ako ho talaga yung very intent listener sa lahat ho ng mga tinuturo sa akin. Pati pag nakakagalitan ho ako, I know that there's wisdom doon sa kanya mga sinasabi sa akin. So in short, with reverence and respect and humility, hindi ho ako kumontra sa aking yumaong ama. And I remember there were challenges that I didn't like and I have to cry. I'm say this because parang, can you imagine, hindi kasi parang my father didn't support me, kumbaga, to become really a journalist because naniniwala ho siya, tingin niya nung araw sa mga journalist mababa. Kasi ang dami nga naman nung araw buhay pa ang aking father na may mga journalist kasi nung araw sa radyo na parang bubuntot ng buntot pagkatas ng hihingi. Kaya sinasabi, Ben, yan ba ang gusto mo? Nung araw yun I don't blame him because he'd been assigned to different provinces and different being a provincial commander, assistant provincial commander in the Philippine Constabulary. Kaya nung sabi niya, malaman niya, you're good, but I don't like that. Gusto kong agriculture ka. So sinunod ko kahit labag sa aking kalooban. And in reality, after about 2 years, sumuko ho ako, lalong nagalit. But I realized na yun hong hamon na yun, it became to me a lesson to learn from. And nakita ko na yung parting yung ganon, maganda rin nangyari sa akin. Kasi kung hindi ho nangyari yan, baka I wouldn't be like this. And as I said, I'm a very good listener pagdating ho doon sa pangangaral ho ng ama sa amin ho, lalo na sa akin. Kaya doon ho sa iba na kung minsan hindi ka nakakausap yung ama, hindi ka nakakausap yung ina, tapos tsaka palang mag-uusap, ano pang mag-uusap kung nasa kabaong na? Hindi ho ba? Ayusin nyo lang, makipagbatian na ho kayo. Ayusin nyo na ho, ganun lang kasimple. Anyway, it's 10:43 all over the city. Alam nyo mga boss, ito ho yung marami ho, binabasa ko ho yung mga columns ng iba hong mga mamamahayag sa mga broadsheet. Nakita ho yung iba, balanse ho sila sa kanilang pagsusulat. May iba naman, sobra talaga ang kulay ng dilaw, talagang lumulutang
Medyo may isa pa dyan na naginip daw siya na talagang nanaginip siya na sabi ng isang dilaw na na columnist na ibinigay na lang daw ni President Digong kay Lenny kasi hindi niya na makayanan, and then nagising siya. Nik mo. Dami mo pang sarte na nagising ka. Gusto mong sabihin yung kung ano sinusulat mo, yun ang gusto mong mangyari. Aminin mo na lang, have a balls to write it, and don't pretend that you're dreaming and you woke up and you realize just a dream. Pero totoo sin, yun naman ang gusto ninyo mga dilawan eh. Actually, ang iingay ninyo para sabihin, saan si President Duterte ng mga panahon na hindi lumutang? Ano kayong ginagawa noon? Karapatan ng taong bayan, national security, dapat malaman kung saan ang presidente, kasi kung may nararamdaman, kailangan malaman ng tao kung siya pwede pang manilbihan. Dami yung kiyaw-kiyaw, kayong mga dilaw. O ano Ed, pagtanggol mo. Diba? Yellow lover. Wala namang masama kung pagtanggol mo, huwag mo lang birahin ang kapwa mo kasi yung kung kayo kung may paninindigan at medyo hindi kayo sasang-ayon sa bawat isa, okay lang. Huwag mo lang yung tirahin yung iba, pasususpindi mo pa, kesyo. Pati estilo, pinakikialaman mo. Estilo mo ng utal-utal, hindi namin pinakikialaman eh. Nako, Sus Mariosep. Anyway, sige. So ano hong ginagawa nitong mga dilawang mga columnist na seasoned na sila, veteran pa? Kunyari sinasabi, panaginipan lang, pero kung tutuusin, yun ang inasam-asam nyo eh. Na gusto ninyo mangyari yung inyong panaginip. Sinusulat ninyo yung panaginip ninyo, kunyari, you're putting it the disguise na panaginip ninyo. Pero hindi panaginip ang gusto ninyo. Ang gusto ninyo, mangyari yung gusto ninyo. Kaya sinusulat yung kunyari under panaginip dahil wala kayong mga balls. Wala kayong mga yag balls para sabihin ang gusto ninyo kasi natatakot kayo eh. Diretso na sabihin ninyo, whether you agree or disagree, you have the right to say it. Just don't hide it and make it look like you're so professional that it's a seasoned columnist na kunyari dinaan nyo pa sa mga panaginip ninyo. Hindi pa kayo nabangungot na hindi lang kayo nagising. Kalokohan yung mga pinagsasabi nyo. Ang dami yung kiyaw-kiyaw. Parang faulting president. Nagmamadali na kayo. Eto na nga, panghambalos lang sa inyo ni President Digong. Ano pa bang inaantay nyo? Kung 4-5 araw, kunyakaring talagang, nandyan naman yun. Susunod lang naman, second in command. Then, siya naman mag-a-assume. Kumbaga, pambuisit lang sa inyo. Kumbaga, sinasampal lang kayo ni President Digong ng kanyang sarcasm na hindi nyo naintindihan dahil kayo nang bubuisit kung ano-ano lahat pinagsasabi nyo. Kaya daw yung pagkawala ni President Digong sa public eye ng araw, nasa Davao siya, ang dami ho mga nagsasabi naman, ay, nambababae lang yan. Kita mo? Kung hindi wala, masama na yun, hindi na makatayo. Wala. Mandami nang sinasabi. So, wala lang tama. Kawawa naman yung presidente natin. Alam niyo ba bakit? Ito mga yellow lovers and yellow bleeding hearts, ang dami nilang sinasabi, hanggat nandyan si President Digong, walang kakontentuhan. Parang balon malalim. Yung kanilang mga bituka, walang kabusogan. Hindi mo kaya mabusog kasi ang pagiging busog sa kanila kung wala na si Digong. Kayong mga matatakaw na kunyari, parang alam ninyo, lamon sa kapangyarihan. Kung kapangyarihan, lamon ang alam ninyo eh. Hindi naintindihan yung lamon? Kumbaga kung para kayong mga pating at mga buwaya, nilalamon ninyong kapangyarihan. Kumbaga kung ano yung inyong kasakiman, ganyan din ang inyong kasakiman sa gusto ninyong mangyari. Ang dami yung mga sat-sat kasi. O ano Ed, pagtanggol mo. Wala namang masama kung pagtanggol mo. Hindi naman kita papakialam, hindi naman kita sasabihin, suspende mo. Ang problema sa'yo, nananawagan ka pa sa KBP, nanawagan ka pa pati sa TV5, suspendehin si Tula Erwin. Naku Mariosep, yung inyong mga estilong bulok, nakikita naman talagang hindi kayo balanse. Bagay, you can't do that. You can say it the way you want it. Nobody's faulting you. Pero kung ikay makikialam na nandahil lang kay Risa Hontiveros, Sus Mariosep, ano ba, crush mo ba si Risa Hontiveros kaya pinagtatanggol mo, Ed? Dami mo, panoorin mo na lang.
Natatawa nga ako, kaibigan ko si Daniel Rosan, sabi ko, Dan, it's a very good, no, ay, pakiayos nga nito, Cyril, eto na naman, eto, laging eto na, nagalit na, sumpa ni Ed Lingaw, binaliktad yung aking, pakiayos mo dyan, bilis, ayusin mo. Okay, sige, okay. Natatawa na siguro si Ed ngayon dahil natumba yung ating huwag ka matawa dahil hindi pa ako tapos, ayusin natin to. I love this job, man. Ganun lang ho kasimple. Marami ho nang iba, yung mga iba dyan nagsasalita na kung ano-ano hindi maganda. Relax lang kayo. Kayo mainipin. Darating din yung araw, uupo rin yung gusto ninyong makaupo dyan. Kung gusto ninyong paupuin si Lenny, kita mo ang presidente, sinabi, bata pa naman yan. Pwede naman siya mag-assume, second in command naman siya. O kung mawala man ako ng matagal, may vice president naman. Ganun ka simple, ganun ka straightforward, ganun ka kampante ang Pangulo. Simple lang, wala namang maraming. So, sabi niya, ako, kung ako'y mamatay, sabi ni President Digong, nandiyan naman yung bata at malusog na siya naman talaga sa sinasabing saligang batas ang talagang papalit kung sakaling nakunod may mangyari. So ano bang problema niyo? Sinagot na kayo ni Digong, tumigil na kayo. Ikaw naman, Kiko Pangilinan, kung ano naman pinagsasabi mo, Delima, Alimango, Saba, Alimango, Saba, Kambing. Sino si Kambing? Di si Kiko. Ginawa. Alam niyo ho kasi, this is like a zoo. Pag kayo ho'y nakikinig ho sa Bitag Live, it's like a zoo. I maintain animals represented and personified by some personalities in the real world. So, wag niyo sabihin, napakabastos ni Ben Tulfo, yung farm ginagawa niyang tao, mga hayop, yung hayop ginagawa niyang tao. Come on now, this is a zoo. I was once a disc jockey called the zoo. This is the zoo type format ni Ben Tulfo. And what do? Let's just make people laugh. Wag na natin, kumbaga, mabigat na ang takbo sa ating lipunan. Maraming masyadong seryoso, maraming pikon, maraming galit, maraming naman dyan nakikinig. Ako naman, I'd like to make it, make it little, ini-spoof na lang natin yung iba na dyan. Kung ako nga ini-spoof ng iba dyan nang una nagagalit ko, bandang huli, realize, okay, wala namang masama. So, relax lang ho kayo. Okay, it's 10:51. Sa mga lumalapit nga ho pala sa amin, para humingi ho ng tulong. Kami ho'y lalo-lalo sa Kilos Pronto. Tuwing Wednesday lang ho ako. Tuwing Wednesday and tuwing Friday that I really humaharap ho talaga ako para tingnan ho yung mga problema ay dinudulog ho sa amin. Kaya wag ho kayo mainip sa Kilos Pronto. Marami hong mga OFW in distress. Inuulit ko ho, parang sirang plaka. Sila ho'y nahahalay, naabuso, ginugutom, sinasaktan, hindi binabayad, palipat-lipat ng ibang amo para silang pinagtatrabaho ang nangungulekta ng kalang amo. Magagalot ho siguro kayo, sabihin nyo, paulit-ulit. Kaya nga ho natin nilalabas para pakita na may nagagawa hong ating gobyerno para sa kanila. Ngayon, may iba, wag na tayo magpadala ng mga OFW, hindi naman ho lahat ganon. Hindi naman, yung mga nakikita at pinapalabas ho namin sa Kilos Pronto, talaga napapauwi ho namin. As a matter of fact, if we have to make a countdown, ang dami na ho namin na pauwi. Kaya lang, ginagawa lang ho namin at tinatapos ho namin yung mga lahat ho na sumbong na pang-aabuso, panloloko, priority ho yan. Aabot na ho sa punto na kami ho'y babalik doon sa Prom Day edition, sumbong Prom Day, sumbong Metro at iba pang mga sumbong, modus, everything. Pang-aabuso, ayan ho, pinapalabas na ho namin, ginagawa na ho namin. Okay, so Divina Kiambao, Rington, from Houston, Texas, watching now, and Canada. Good morning, Idol, si Romy Arias, watching from Canada, and then live in New Zealand, si Norman Dangan, si Queen Melvy. Don't waste your time and energy of someone like Easy. I acknowledge the existence of this person. Sabi nga, the greatest insult is when you ignore his very existence. I'd like to put, acknowledging the existence of an individual.
Okay lang ho sa akin, walang problema. Okay, in short, Sir Ben, walang kwenta. Okay, never thought about easy. Si Beth Sator Cheng watching from Taiwan, Sir Ben watching from Vegan, Ilocos malaking parte na po sa buhay ng mga Pilipino. Kami daw ho yung mga mag-uutol sa kanila. Marami ang mga naape, kawawa naman dahil sa inyo. Mga brothers, nararamdaman po ng mga Pilipino, may kasangga po sila magtatanggol sa kanila. Thank you ho sa inyong mga pinagsasabi. Okay ho, thank you ho kung mga ganun situations ho natin. Quickly lang ho mga boss. Ito kung babalikan ho natin yung mga editorial ho ng New York Times. Kung titingnan ho natin. Alam naman ho natin sa New York Times, yun ho Marawi crisis na yan. Talagang sinisisi ho nila kay Digong. Nga ho ng kumbaga nagsama-sama na raw ho yung extremist at nagsalib puwersa na ho yung mga Islamist rebel. Kasi si Duterte raw walang ginawa kundi magyabang doon sa kanyang drug war. Wala naman ho tama sa dito ho sa sinasabing New York Times. Ang international community can make the president accountable for extrajudicial mga sinasabing killings. Tinuturuan ho nila ang taong mag-alsa. Tinuturuan ho nila ang taong magalit. Tinuturuan ho nila ng tao parang yung taong bayan na magpapaniwala ho sa kanilang mga pinagsasabi. Alam niyo ho kasi yung mga effort ho talagang ginagawa ng New York Times. Funded ho sila eh. Hindi ho to basta-basta sumusulat ho ang New York Times against ho, lalong editorial ho nila. Hindi ho basta-basta kung ano yung nasa utak ko nilang kanilang nagsusulat ng editorial na talagang ho, ako para sa akin, nasa payroll na ho sila ng And you imagine New York Times, ang laki-laki ng New York. Ang daming pwedeng isulat sa New York Times. Ang daming problema sa Estados Unidos. Ang daming problema doon sa sinasabing, bagay sa negosyo. Ang ginagawa ho nila, they picked on the Philippines and the president. Okay? So, lahat ho ng mga bagay na gusto nilang isulat, wala namang masama kung isulat sila dyan eh. Hindi na natin sila mapigilan. Tanong, may nagbabasa ba? May nakikinig ba? Ang mga lang naman dyan, ang mga Pinoy ho na nasa New York na nagsusulat ho dyan, salamat kay Lloyda Lewis, salamat doon sa mga kachokaran ng mga Pinoy na medyo, alam niyo naman mga yellow bleeding hearts, and they will always be there. Hayaan na lang ho natin sila. So, in that situations, kung magagalit ho tayo, para nang sabi nga ho natin, pikon ay talo. But we must not be dismissive na parang binabaliwala ho natin kailang mga ginagawa kasi sa katagalan ho na sinusulat baka sarapan. Hindi ho ba? So mas maganda ho na lalaman ho natin mga pinagagawa ho nila at para dito na analisa ho ng simpleng tao na hindi magpapaniwala sa kanilang kagaguhan. Si President Digong, wala naman ho siya magagawa para pagsabihin ng New York Times. And of course, sa kanya, binabaliwala niyo na lang. Again, sabi nga ho, the greatest insult to one's existence is when you're being ignored. Ignore! Deadma! Dahil pagpikon, talo. Hindi ho ba? Pag napikon ng isang tao, talo. Pag ang isang tao, inaatake-atake mo, pagkatapos, syempre, sa una, gagantihan mo. Hindi po pwedeng kinakanti ka tulad ni Ed, kinakanti si Erwin. Hindi ba? Di pinatulan siya. Syempre, ako, nagpaparamdam din ako, papatulan ko muna siya. Eventually, magsasawa na siya, mag-iisip na siya. Sabi niya, naku, Diyos Mariosep, naku, 2 na. Naku, 3 pa. Naku. Kung may utak ka, mag-iisip ka. Huwag mo kasing lalagay yung utak mo sa tumbon mo. Ilagay mo sa bunbunan mo. Kung meron ka pang natitira dyan sa bunbunan. Ngayon, kung mag-iisip ka na parang sisiga-siga ka, Sus Mariosep, huwag ka nang humangmasta ng parang siga-siga. Mariosep kayo. Maayos ka na lang. Ayusin mo na lang yung pag-news na huwag masyadong maraming utal. Hindi ba? Kasi pag naayos mo na yan, gaganda pa. Hindi ba? Watching from Jordan, Jerome Hill. Nako, Sus Mariosep. Watching from Cyprus, si Lorna Mongkopa.
And then sa, hindi ko na mabasa yung iba rito, Toronto, Canada, si Dags Bautista. Good morning daw. Good morning din ho sa inyo. Anyway, so, wala na ho kaming oras. Again, hindi ho kami mga war freak, hindi ho kami palaaway. Kami ho'y humaharap lang kung kami nahahamon, lalo-lalo na si Ben Tulfo. Humaharap lang at ako'y nagsusubaybay lang sa mga bagay na kung minsan ako'y nagtataka kapag ikay nasa isang istasyon, pagkatapos tinira mo isang network ang kapwa mong kasamahan. Tapos inudyok mo ang network suspindihin at ang KBP, may problema ka sa kokote mo. Di ba? O yun lang ang tingin ko. Pero if you have nothing good to say, don't say it anymore. Mas maganda. Kasi ako, unless otherwise may nagawa sa inyo hindi maganda o ininsulto ka na parang kung ano-ano mga sinasabi, unless iba na, ibang usapan na ho yun. Pero para sa akin lang ho mga boss, ganito lang kasimple. Wag na ho tayo mag-away, marami nang nag-aaway-away dyan. Jesus Maria Josep, maraming mga tiwali dyan, maraming mga barubal dyan na papatulan namin, mga dorobo si Raulo. Kung ikay matinong tao, kasamahan mo sa network, ba't ka naghahanap ng gulo? Maliban na lamang kung medyo dispalinghado ng isang tornilyo mo, ibang usapan na yon. Ala na hong oras, baka kung ano pang masabi ko rito, Jesus Maria Josep, ako'y magpapaalam na lang na maaga. Adios!